Ang sigawan ng mga tao ay pumuno sa arena nang bumukas ang tarangkahan at sumabog palabas ang toro, umiikot at nagwawala sa pagsipa. Isang payat na cowboy ang mahigpit na nakakapit sa lubid ng toro habang nakasakay sa higit 1,500 libra ng nagngangalit na kalamnan at litid. Mahigpit na kumapit si Mason Lowe habang sumasabay ang kanyang payat na katawan sa matinding pagtalon at pag-ikot ng dambuhalang hayop sa ilalim niya. Parang walang hanggan ang 8 segundo habang naglalaban ang tao at toro, kasabay ng sigawan ng suporta. Sa huling malakas na sipa, itinapon ng toro si Mason, pero bago iyon ay naabot niya at nahawakan ang isang dakok ng balahibo. Naabot niya ang buzzer. Nagwala sa tuwa ang mga tao nang tumalon si Mason patayo, sabay taas ng kamao sa tagumpay. Ito ang mundo ni Mason at isinilang siya para dito. Hanggang sa isang mapaminsalang araw noong 2019 nang ang sigawan ng mga tao ay napalitan ng tahimik na mga hingal ng takot. Ano ang nangyari sa professional na bull rider na ito sa mga huling nakakatakot na sandaling iyon? Samahan ninyo kami habang inaalam natin ang malungkot na detalye ng naging unang pagkamatay sa Denver Western Stock Show sa loob ng 113 taon at ang ikatlong pagkamatay sa kasaysayan ng Professional Bull Riders event. Mula sa unang paglakad niya sa isang batang baka sa kanilang sakahan sa Missouri, nakatakda na si Mason Lowe maging dakila sa rodeo arena. Ang kasabikan at pagmamahal ni Mason noong 3 taong gulang habang nakasakay sa batang baka ang nagtulak sa landas ng kanyang buhay. Bagamat maikli lamang ang kanyang panahon sa mundo, sa edad na 25 pinuno ni Mason ang kanyang mga araw ng sapat na tapang, pakikipagsapalaran at matinding espiritu ng pagiging cowboy na kayang punuin ang buong buhay ng ibang tao. Ang mga nakakakilala kay Mason ay nagsasalita ng may paghanga tungkol sa kanyang determinasyon at husay habang nakasakay sa likod ng isang nagwawalang toro. Tumatimbang ng higit sa 1 tonelada at may matutulis na sungay at malalakas na mga paa, ang mga toro ay hindi para sa mahihina ang loob. Para kay Mason, ang pagsupil sa mababagsik na hayop ay tumatawag sa ligaw niyang kaluluwa ng kanluran. Bilang isang payat na binatilyo, nilaktawan ni Mason ang high school rodeo circuit para subukan ang sarili laban sa mas matatandang mga ngabayo sa mas matitinding amateur bull riding tours sa buong Midwest. Malaki ang panganib, pero malaki rin ang adrenaline at kumpiyansa sa sarili. Habang hinahanap pa ni Mason ang kanyang lugar sa mga professional tours noong kanyang early 20s, naranasan niya ang maraming masakit na sugat at pinsala. Pero tumanggi siyang hayaang pigilan ng mga hindi maiiwasang pagkadapa ang kanyang matinding determinasyon na maging isa sa mga pinakamahusay na bull rider sa mundo. Sa extreme sport na ito, kailangang mapanatili ng rider ang 8-second rule, ang standard na oras na dapat siyang manatiling nakasakay sa toro para makakuha ng puntos sa mga kompetisyon ng bull riding. Sa bull riding, dapat manatili ang rider sa toro ng 8 segundo gamit lang ang isang bull rope. Umpisa ang timer kapag lumampas sa gate line ang balikat o tagiliran ng toro paglabas ng kulungan. Bawal hawakan ng rider gamit ang libreng kamay ang toro o sarili nila. Sinusukat ang oras ng pagsakay hanggang bumagsak sa lupa o mahawakan ng libreng kamay ang toro. Para makapasa, kailangang manatiling nakasakay ang rider sa loob ng 8 segundo habang nagpapadyak sa isang maayos na galaw. Kung matapos ng rider ang 8 segundo, makakakuha siya ng puntos ayon sa kontrol at tapang. Kung hindi makapanatili ang rider sa loob ng 8 segundo, wala siyang matatanggap na puntos. Ang 8 segundong pamantayan ay ginawa upang subukin ang kasanayan at atletismo ng rider sa pagpapanatili ng kontrol habang ang dambuhalang toro ay nagwawala at nagpapalag sa matinding lakas. Humihinto lang ang orasan kapag nahulog o bumaba ang rider. Ang 8 segundong sakay ang puso at kaluluwa ng profesional na bull riding. Si Mason, ika-18 sa mundo, ay papunta na sana sa kasikatan sa bull riding nang biglang nagbago ang kapalaran dahil sa trahedya. Noong Enero 15, 2019 sa National Western Stock Show sa Denver, Colorado. Nabunot niya ang isang kilalang mabagsik na toro na ang pangalan ay Hard Times sa mga kulungan noong araw na iyon. Tinatayang higit sa 1 tonelada ang bigat ni Hard Times at inilalarawan siya bilang malakas at atletikong toro, ngunit hindi naman siya kilalang agresibo o masungit. May likas lang talaga siyang galing at determinasyon na mapatalsik ang mga sakay sa kanyang likod. Sumali na si Hard Times sa halos 30 paligsahan bago ang trahedyang araw na iyon. Maikli ang naging karera para sa veteranong bucking bull. Ayon sa kanyang may-ari at mga stock contractor, maayos ang ugali ni Hard Times para sa isang torong lumaki sa masungit na rodeo na kapaligiran.
Ang ibang mga sakay ay nagpaabot ng magandang hangarin kay Batang Mason habang siya ay nagngingit-ngit ang mga ngipin. Naka-protective vest at spurs. Tumango si Mason bilang senyales ng kahandaan sa tagabukas ng gate. Sa tunog ng buzzer, mabilis na lumabas si Hard Times sa kulungan habang matapang na kumapit si Mason sa kanyang likod. Totoo sa kanyang mabagsik na pangalan, sumabog si Hard Times mula sa kulungan. Nagwawala at nagwawalang bisig upang mapatalsik ang kanyang sakay. Matapang na sumabay si Mason sa bawat pagwawala at pag-ikot habang sinusubukang alisin siya ni Hard Times bilang di kanais-nais na sakay. Tumagal ang sakay ng 8 segundo. Ang tatak ng bull riding, isang walang hanggan habang nakakapit sa isang umiikot na toneladang galit na kalamnan ng toro, bago tuluyang naipalipad ni Hard Times ang batang cowboy sa ere. Malamang naramdaman ni Mason ang unang kilig ng pagkatalo sa hayop sa tila walang katapusang segundo sa spotlight, ngunit nanaig ang grabidad at hinila siya pababa sa nagwawalang landas ni Hard Times. Binugbog ng mga paa ng toro ang walang proteksyong dibdib ni Mason sa malupit na biro ng tadhana. Natapos ang huling sakay niya sa di inaasahang trahedya na walang nakapaghanda. Habang bumagsak si Mason sa matigas na lupa at nagmamadaling bumangon, umikot ang toro at bumagsak ang mabibigat nitong hulihang paa, direkta sa dibdib ni Mason sa isang nakamamatay na malas. Paano ang gear ni Mason? Likas na delikado ang bull riding, pero ngayon mas maraming protective gear na ang gamit ng mga sakay para mabawasan ang peligro. Dahil sa pagkamatay ni Lane Frost, nagsusuot na ngayon ng espesyal na impact-absorbing vest ang lahat ng profesional na sakay para protektahan laban sa suntok ng toro. Ang mga vest ay ginawa para ikalat ang puwersa ng toro kaysa labanan ito ng direkta. Maraming sakay ang nagsusuot ng helmet para maprotektahan ang ulo kung tumama sa toro o sahig ng arena. Sa kabila ng mga pag-iingat na ito, may mga pagkakataon pa rin ng malulubhang pinsala at pagkamatay, bagaman bihira. Ang napakalaking laki at lakas ng isang nagwawalang toro ay naglalagay sa mga sakay sa mga puwersang mahirap protektahan laban dito. Sa kaso ni Mason, naka-protective vest siya pero tinamaan pa rin ng paa ng toro ang dibdib niya na naging sanhi ng malubhang pinsala sa puso at internal organs niya. Naprotektahan ng vest ang kanyang tadyang at katawan pero hindi nito napigilan ang panloob na pinsala mula sa presyon. Kahit nakakabawas ng pinsala at pagkamatay ang safety equipment tuwing season, may mga pagkakataon na hindi nito kayang pigilan ang ilang aksidente dahil sa hindi inaasahang tama. Ang dibdib at yan ay sensitibo at hindi laging napoprotektahan ng vest kapag tinutukan ng paa ng torong 1,000 at 500 libra ang sakay. Matapos ang matinding pinsala, tumayo si Mason, naglakad ng mahihinang hakbang, hinawakan ang dibdib at bumagsak sa arena. Ang malalakas na sigaw ng tao ay naging hingal ng takot at katahimikan. Agad na rumesponde ang mga emergency medical personnel kay Mason at dinala siya sa Denver Health Medical Center. Sa ospital, si Mason Lowe na 25 taong gulang ay malungkot na pumanaw dahil sa matindi niyang mga internal na pinsala. Ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ay matinding pinsala sa puso mula sa direktang pagtama ng 1,000 at 500 libra sa dibdib. Kapag may kinalaman ang mga hayop sa pagkamatay ng tao, kadalasan silang pinapatay sa pamamagitan ng euthanasia. Matapos ang aksidente, napagpasyahan ng Professional Bull Riders Association at mga opisyal ng rodeo na walang kasalanan si Hard Times na toro. Pagkatapon kay Mason mula sa toro at pagbagsak sa likod, agad umikot si Hard Times para sundin ang instinct na sipain siya. Nang bumagsak ng walang tingin ang mga likurang paa ng toro, direkta nitong tinamaan ang nakalitaw na dibdib ni Mason na nagdulot ng matinding pinsala. Wala namang masamang intensyon si Hard Times at likas lang ang kanyang mailap at atletikong ugali. Dahil hindi makatarungang sisihin ang hayop na kumikilos ayon sa likas nitong ugali, pinayagan si Hard Times na bumalik sa kompetisyon matapos gumaling mula sa insidente. Mahigit 4 na taon na, aktibo at masigasig pa rin si Hard Times bilang bucking bull sa mga rodeo sa iba't ibang rehiyon. Hindi nagdagdag ng pag-iingat ang may-ari at tagapangalaga ni Hard Times matapos ang trahedya sa Denver. Ayon sa kanila, wala siyang ipinakitang senyales ng pagiging masungit o interes sa mga natutumbang cowboy. Si Hard Times ay laging nagbibigay ng hamon gamit ang kanyang lakas at liksi sa bawat sakay. Patuloy siyang humahanga sa mga tao dahil sa bigla niyang paglabas sa kulungan at tapang na palayasin ang mga matitinding sumasakay sa likod niya. Para kay Hard Times, negosyo pa rin ang lahat tulad ng dati. Sumipa ng malakas, tumadyak ng mataas, at bigyan ng matinding laban ang mga cowboy sa loob ng 8 mahahabang segundo.
Sa isang sport na bihira ang trahedya, nagulat ang rodeo community sa aksidenteng pagkamatay ni Mason Lowe. Habang si Mason ay humihinga ng malalim sa huling sandali sa sahig ng arena, napapalibutan ng mga bullfighter na nagpoprotekta sa kanya, binalot ng matinding dalamhati ang National Western Stock Show na hindi pa nila naranasan. Ibinaba ang mga watawat, may itim na pamigkis sa sombrero ng cowboy bilang paggalang, at malayang dumaloy ang luha mula sa mga mukhang batak sa araw. Lahat ay dama ang pagkawala ni Mason na parang pamilya. Matapos ang biglaang pagkamatay ni Mason, nagluksa ang bull rider at kaibigan niyang si Jess Lockwood sa pagkawala nito. Habang pinoproseso ang kanyang nararamdaman, nagpasya si Jess na gumawa ng isang makabuluhang alaala mula sa isang bahagi ni Mason mismo, ang leather chaps na suot ni Mason sa kanyang huling pagsakay. Maingat na pinili ni Jess ang mga piraso mula sa chaps at dahan-dahang hinubog ang mga ito bilang isang krus na sumisimbolo sa buhay ng isang cowboy at bilang pag-alala sa isang buhay na biglang nawala. Inilagay niya ang krus sa kanyang gearbag bilang isang makabagbag damdaming alaala para sa kanyang kaibigan na ngayon nakikisali na sa rodeo sa langit. Napansin ng organisasyon ng mga profesional na bull rider ang simbolismo sa unang krus, kaya itinatag nila ang Mason Lowe Award bilang paggalang sa kanyang pamana. Ngayon, taon-taon itong ibinibigay sa rider na may pinakamataas na marka sa bawat season. Ang pinapangarap na parangal ay nakalagay sa isang espesyal na glass box na may leather na krus na gawa mula sa huling chaps ni Mason na kitang-kita sa loob. Bagamat maagang pumanaw si Mason, sinisiguro ng mga krus na ito na mananatili ang kanyang matapang na diwa upang magsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga rider na humaharap sa mapanganib na mga paa ng toro sa alikabok ng arena. Sa mga taon matapos ang kanyang pagpanaw, patuloy na nagbibigay inspirasyon ang pamana ni Mason sa mga batang rider upang magsikap tungo sa kadakilaan. Tinitiyak ng mga pondo para sa scholarship na ang susunod na henerasyon ng matatapang na cowboy ay magpapatuloy sa tapang at tiyaga ni Mason sa arena. Maaaring wala na si Mason Lowe sa mundong ito, ngunit ang kanyang matapang na diwa at nakaka-inspire na pamana ay mananatiling buhay magpakailanman sa lahat ng mga batang cowboy na matitibay at matitigas ang ulo na handang subukan ang kanilang sarili laban sa mga nagwawalang dambuhalang baka na puro kalamnan. Kailangan ng tapang at tibay ng loob para habulin ang saya at kilig na inialay ni Mason ang buhay niya. Ang mapanganib na sayaw ng tao laban sa hayop sa rodeo arena.